Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po muli sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Enzo Bunyog. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, medyo mahaba-haba po ngayon ang ating talakayan. Tungkol po ito, unang-una, tungkol sa umiinit na sagutan ni Sara Duterte at ng Malacanang. Ang isa pa, ang umiinit rin na sagutan ni Mayor Magalong at ng Kamara. Ha? Okay, so yan mga kabunyog, mga kababayan, itong pag-usapan natin. Hmm? Si Sara Duterte nag-react, no? Nag-react doon sa ano, mga kabunyog, mga kabayan, doon sa sinabi ng Malacanang na ang complete failure ay si Sara. Hmm. Ito kasing reaksyon ng Malacanang, sinabi rin naman kasi ni Sara Duterte na ang na ang sistema ng edukasyon natin ay masyadong trasado na iiwanan na ng maraming bansa sa mundo. Kaya nag-react naman yung Malacanang, ay sino bang DepEd Secretary? Sino bang DepEd Secretary nitong nakaraan? Sa administrasyon ni PBBM, sino ang unang DepEd Secretary at anong nagawa niya? So kung ganyan ang komentaryo ni Sara sa sitwasyon ng edukasyon ng Pilipinas, ay siya yung failure. Failure siya bilang DepEd Secretary. O yun. Ngayon, rumisbak naman si Sara. Ang sabi naman ni Sara, ang failure ay si PBBM. Ngayon, biglang dinala ni Sara sa issue ng ano eh. Si PBBM daw, pumapasok sa opisina 10:30 ng umaga, nangangamoy alak. Yan na yung inaabot ng sagutan nila, mga kabunyog, mga kababayan. So, ang issue ay nung nandun nga sa ibang bansa, siyempre si Sara nag-iikot sa maraming bansa. At habang nasa ibang bansa siya, nagkukomentaryo siya sa administrasyon ni PBBM. Isa sa kanyang kinomentaryuhan ay ito ngang tungkol sa sa edukasyon ng Pilipinas. Na ang ating daw mga graduates ay napag-iiwanan ng maraming bansa. Sa katunayan daw, marami na mga graduates ng elementary, high school, kahit daw high school, hindi marunong mahina raw bumasa at sumulat. Yun ang samantalang ang ibang mga bansa daw sa maraming bansa sa mundo ay advanced na. High-tech na ang maraming bansa, robotics na, AI na ang pinag-uusapan. Sa atin, ano pa rin, lapis at papel. Lapis at papel ang pinag-uusapan. Kaya yun ang komentaryo ni Sara. Sa totoo lang, totoo naman yung komentaryo ni Sara. Malungkot talaga ang kalagayan ng edukasyon natin. Kaya lang, tama rin naman yung sinabi ng Malacanang. Ikaw, DepEd Secretary ka. Ilang taon ka naging DepEd Secretary. So anong nagawa mo? Dapat may ginawa mo na alam mo palang ganyan. Bakit ngayon niya lang ba yan nalaman na ganyan ang problema ng Pilipinas, ng edukasyon ng Pilipinas? Dapat may ginawa na siya. At sa ginawa niya, dapat maipagmalaki niya yan. Kaya nga, tama rin yung reaksyon ni UC Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang. Ang sabi ng tagapagsalita ng Malacanang, yung comment niya, di nagre-reflect sa kanya yun. Siya ang complete failure bilang DepEd Secretary. Ngayon, nakarating kay Sara yung tinawag siyang complete failure. Nag-react si Sara. Ang sabi naman ni Sara Duterte, ay kung complete failure ako, bakit maraming beses na akong gustong mag-resign, pinipigilan ako ni PBBM? Yun. Yun ang sinasabi ni Sara. Hindi naman siya pinipigilan ni PBBM dahil sa siya ay magaling. Pinipigilan siya ni PBBM, politika yun. Ayaw lumabas ni PBBM na nagbabanggaan na ang Duterte at ang Marcos. Pinipigilan ni PBBM na maging lantaran at open, hayagan ang away nila. At least kapag nasa gabinete pa si Sara, medyo makukontain pa, makukontrol pa ang away nila ng Duterte at ng Marcos. Pero siyempre ang gusto ni PBBM, wag na maging lantaran at hayagan. Kung member pa siya ng gabinete, at least ano pa yan, kung mayroon mga
unting kiskisan, hindi magiging masyadong lantaran at hayagan. Kaya siya pinipigilan ni PBBM, hindi dahil magaling siya. Kumbaga, si PBBM maano niya na 'yan, kaya niya ng ikonsidera si Sara na si DepEd Secretary kahit marami 'tong kapalpakan basta't, maano lang, lumabas lang na hindi hayagang nag-aaway ang Marcos at Duterte. Political ang consideration nun. Hindi ba naintindihan ni Sara yun? Akala niya, kaya siya pinipigilan dahil magaling siya. O, kasi yun ang argumento ni Sara eh. Kung siya daw ay complete failure, bakit daw siya pinipigilan ni PBBM noon na mag-resign? O, pero dahil nga alam ni Sara na yung kanyang argumento na yun ay kapos, ayun, iniba niya yung atake kay PBBM. So ang atake niya na naman, sa kayang si PBBM, sasabihin niya akong nilang complete failure ako ng Malacanang, ay siya ang failure. Bakit? Ay pumapasok siya lasing, amoy alak, 10:30 ng umaga. O ang tinutukoy ni Sara, nung daw kinausap niya si PBBM para nga mag-resign siya, pinapasok daw siya sa opisina, nagbeso-beso daw sa kanya, sa pagbeso-beso naamoy niya daw ito na alak, nangangamoy alak daw ito, whiskey daw ang naamoy niya. Naamoy daw ito ng whiskey at 10:30 daw yun ng umaga, yun. Yan ang ano niya, yan yung sabi ni Sara, siya ang complete failure, hindi ako. Anyway, itong mga Duterte, kung ang issue kay Marcos bangang, ngayon naman alak. Hindi mo na hindi mo na maano 'to, eh, masyado ng mababaw ang sagutan ano ng Malacanang at ni Sara. Pero sa totoo lang, ano talaga naman, na tinatamaan lang si Sara kasi totoo naman, complete failure naman talaga siya sa DepEd. Ano bang nagawa niya? Anong anong nagawa niya? Oh, ang pinagkaabalahan niya kasi pundo. Eh, 'di ba ang hinabol niya confidential funds. Mismong DepEd, gusto niya may confidential funds. Sa kanya lang nangyari 'yon. DepEd Secretary may confidential funds. At gusto niya noon, napakalaki ng budget ng DepEd. Sabi niya, bigyan niyo ako ng napakalaking budget, tapos susolusyonan ko ang problema ng edukasyon. So pera ang bottom line sa mga Duterte, kay Sara. Pera. Yan yung totoo diyan. Anyway, maiba tayo ng ah, maiba tayo ng topic mga kabunyog. Ito namang isa pa nating topic. Itong umiinit na sagutan ng House of Representatives ng mga kongresista at ni Magalong. Mga kabunyog. Dito tayo, pag-usapan naman natin 'to. Ah, Mga kabunyog, itong si Mayor Magalong, siyempre dati niya ng advocacy itong korupsyon sa gobyerno at talagang laging binabanggit niya na halimbawa ng matinding korupsyon itong mga kongresista. Pero sa pagkakataong ito, unang nag-react si Gomez, si Richard Gomez, si Guma, kongresista ng Leyte. Sabi ni Congressman Gomez, ni Goma, ni Richard, bago mo pakialaman ang bakod ng iba, sarili mo munang bakod ang pakialaman mo. Ayusin mo muna ang problema ng siyudad mo. O yun. Sabi at saka kung may problema ka sa congressman mo, mag-usap kayo, wag mo kaming idadamay diyan, wag mo kaming lalahatin. Yun. Kasunod niyan, nag-react na naman si Magalong. Sabi ni Magalong, ayaw ko nang sagutin si congressman ko. Magkaibigan kami niyan, kaya lang mahirap talaga mahirap talagang makita ng liwanag ng isang taong matagal na nabuhay sa dilim. Ang tindi na, ang tindi nun. At ngayon, sunod-sunod na ang atake kay Magalong. Si Abante, sabi niya mag-apologize daw si Magalong, sabi ni Benny Abante, kasi nilalahat niya ang Kongreso. Sabi rin ni Congressman Adjong, wag mong gamitin yung term na moro-moro kasi nasasaktan kaming mga moro niyan ng Mindanao. Yan yung mga sagutan ngayon. Pero sabi ni Mayor Magalong, hindi ako magsusorry. Bakit ako magsusorry? Pinapanindigan ko ang sinabi ko. So yan, yan umaabot na sa ganyan mga kabunyog ang
away ni Magalong at ng Kamara ang sagutan nila. Anyway, tama naman si Magalong, tama naman si Magalong. Actually sabi ni Magalong, "Hindi ako magso-sorry." Bakit hindi ako magso-sorry? May totoo naman, hindi naman lahat sa kanila corrupt. Totoo, hindi naman sa kanila sangkot sa mga anomalya. Pero bakit yung mga sa hindi sangkot sa anomalya, nananahimik, tinotolerate nila ang kanilang mga kasamahan na sangkot sa anomalya? O di ano ka na rin, complicit ka na rin do'n. Kumbaga sangkot ka na rin kasi nananahimik ka. Oh. So kung ayaw mong madamay diyan na sangkot ka sa mga anomalya, dapat manindigan ka, i-expose mo 'yon. Ang sinasabi kasi ni Magalong, marami daw mga kongresista, totoo din naman daw, hindi naman corrupt, pero nananahimik. Parang tino-tolerate din yung ginagawa ng mga kasamahan nila. Anyway, ang sabi ni Magalong, kahit anong mangyari hindi raw siya magso-sorry. Hmm. Kaya lang alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, si Magalong binubuo niya yung mga mayors, nagrereklamo sila, yung mga Mayors for Good Governance ba 'yun, yung grupo nila? Hmm. Kaya lang hindi naman kahit naman mga mayors meron ding panaano diyan, unang-una ang mga malalaking, ang mayors may sarili rin silang kung malaki ang siyudad, malaki ang budget, may sarili rin silang flood control projects na galing sa kanilang pondo. O kung hindi man flood control projects, infra projects. Marami ring infra projects ang mga mayors at mga governors, hindi lang naman mga congressman. Kaya lang, yun sa congressman kasi at sa senador, galing sa general appropriations. Ang sa mga mayors, yung sa ira nila. Pero magagamit din nila yan nagpapagawa rin sila ng mga infra projects. Maliliitan na flood control projects. May corruption din doon. Bakit? Yung mga mayors ba at mga gobernador hindi rin corrupt? At saka karamihan din ng mga mayors at governors, kaya din na lang naman nagrereklamo sa mga congressman dahil hindi siguro sila inaabot. Ang gusto kasi ng mga mayors at congressman at ng mga gobernador, maki-coordinate sa kanila yung congressman or yung senador, dumaan sa kanila. Yung mga projects nito, i-coordinate sa kanila. Di ba yun yung dinereklamo ni Governor Daniel Fernando ng Bulacan? Hindi naman daw nakipag-coordinate sa kanila ang DPWH. Ang actually yung sinasabing coordinate, parang maraming mga governors at mayors ang niyan, papaano naman kami diyan? Di ba? Ganun yan. Kaya hindi rin pwedeng sabihin ni Mayor Magalong na yung mga mayors at governors ay malilinis din. Lahat, lahat naman, lahat naman. Kaya lang dito kasi nagbubuo si Mayor Magalong ng mga mayors na sa tingin niya matitino. Tapos ito yung ginagamit niya na grupo para magsalita laban sa mga korupsyon nga. Kaya lang, ang ano dito, ang sinasabi naman ng mga kongresista, wag mong lalahatin. Si Mayor Magalong hindi naman talaga yan magsusori sa kanila kasi mas gusto nga niyang makita na nakikipaglaban siya sa mga kongresista. Mas gusto niya ngang maipakitang nakikipaglaban siya sa mga kongresista dahil ang mga kongresista, ang imahen niyan ay mga kurap. Di gusto yun ang gusto ni ni Magalong na parang siya yung good versus bad. Doon din nagagalit yung mga kongresista na parang pinoportray na sila yung bad, si Magalong yung good. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang lalim na kasi ng usaping ito. Kaya ang problema rin naman talaga kasi sa Kongreso, hindi rin naman nila ini-expose sino yung mga kasamahan nila na sangkot diyan. Pinoprotektahan din nila. Yan yung kaya tuloy lumalabas na siyempre si Magalong nasa good side. At habang nakikipagmatigasan yung kamera sa kanya, lalong nasisira ang kamera diyan. Anong tingin ng kamera habang sagutan sila kay Magalong na nasisira si Magalong? Hindi. Lalo pa ngang si Magalong ang diyan. Pero si Magalong din, kailangan niya ring i-recognize, wag naman silang magmalinis kahit naman mga mayors. Siguro yung ilang mayors din yang kasama matino. Pero marami pa ring mga mayors at mga governors. Hawak din lang naman yan mga congressman. Hawak din lang yan. At marami dyan nagre-reklamo dahil siguro hindi rin sila inaabot. Gusto nila kung may project man dyan na flood control sa lugar nila, mayroon din sila.
Oh, 'yan 'yun. Kaya ano, actually, lahat, hmm, lahat ng pulitiko sa Pilipinas, mag-senador, mag-congressman, mga governors, mayors, lahat 'yan. Kaya lang totoo rin naman mayroong mga mayors na matitino. Ito yung ginugrupo ni Magalong. Totoo rin naman yung sinasabi ng mga kongresista, mayroon ding mga matitino. Problema bilang lang ang may ang malaking majority, ang big majority ng mga kongresista, ang kahit naman ang mayors, ang mayorya ng mga mayors at mga corrupt din. Kaya ano na talamak na talaga ang korapsyon sa bayan natin. Yan ang ano, malungkot. Oh, pero tama si Magalong. Okay. Sabi ni Magalong, hindi ako magso-sorry. Pero tingnan ko yung investigasyon ng Kamara kung anong kalalabasan. May lalabas bang mga pangalan? Maiimbestigahan ba nila ang kanilang mga kasamahan? O sabi ni Mayor Magalong, sige, antabayan natin kung anong tingnan ko muna kung anong kalalabasan ng investigasyon nila. Oh, yan. Anyway, hintayin nga natin, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi maraming nagre-react. Bakit na naman iimbestigahan ng Kamara ang sarili nila? Sarili nila, iimbestigahan nila? Kaya ba nilang i-expose ang kasamahan nila? Mukhang mukhang ang layo niyan. Ang hirap niyan. Anyway, ah, ah, nagsisimula pa lang 'to, lalo pang iinit ang away nito, ni Magalong at ng Kamara. Ah, basta tayo sa tama lang at sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan.